the tribulation period. Ano ba itong tribulation period na to na sinasabi ng Biblia? Natin pong binasa kanina sa Mateo 24, 21, 22. Ang malaking kapighatian, ang malaking pagsusubok, mga kapatid, na never pa po nangyari sa mundong ito ay mangyayari sa takdang panahon ng Diyos. Ayaw natin, mga kapatid, na pag-usapan masyado ang problema. Sa lahat ng pwede pag-usapan, gusto natin yung magaganda. We want to talk about blessings. We want to talk about victory, winning. Ayaw natin pag-usapan, natalo tayo, nabigo tayo. Pero to tell you frankly, mga kapatid, mas kailangan natin pakinggan yung balanseng katuruan ng Biblia. At mapapansin natin na in the end, bagamat meron pong sinabi na kapighatian na hindi lang basta-basta ordinaryo, kundi matinding kapighatian darating, what we call in English as tribulation, ay nasa dulo pa rin po ng problemang ito ang solusyon na hawak-hawak ng Diyos. Sa mga tweet, pwede kayong mayanig, pwede kayong matakot at maguluhan pansamantala habang kayo ay nakikinig na mensaheng ito. Pero gagarantihan ko kayo, ayon sa salita ng Diyos, ang kaliwanagan ay nasa dulo ng mensahe. Dala-dala ko. Palakpakan po natin ang ating Diyos. We don't want to talk about times of trouble. We want to talk about the happy days. We want to talk about blessings. Far nicer only to think of blessings foretold. O gusto ko, Pastor, marinig ko yung mga pangako ng Diyos kung paano ko pag-aasensuhin ng Panginoon, kung paano pagpapalain ng Panginoon. Pero on the other hand, the Bible also speaks of a tribulation period, and we should also hear about what this is all about. Kailangan natin pakinggan. Easier to dwell on the rapture. Mas mabilis pa pong mangaral yung tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon muli. Napaganda ng awit na ating hinihintay ang muling pagbalik ng Panginoon. Dahil pag bumalik ang Panginoon, at twinkling of an eye, God will redeem those who belongs to Him. Hallelujah! Praise God! It's nice to talk about the rapture. It's also nice to talk about the kingdom of God. Oh my goodness, it's so beautiful to talk about heaven. When you go to heaven, mga kapatid, ay napakagandang lugar na kung saan wala na pong luha, pagtangis, kung hindi pagpupuri, pagsamba sa presensya ng ating Panginoon 24/7. And mind you, in heaven, time shall be no more. Mawawala na kung saysay ang orasan because ang oras ay hindi na po balakid kung tayo ay pumasok na lahat sa kalangitan ng ating Panginoon. Magpakailanman. To preach about heaven, rapture, blessings, and the kingdom of God. Yet the Bible writers and the Bible students studying this book for generations have seen a time of trouble found in God's Word for this earth. At pangit po, mga kapatid, na palagi tayo nakakaroon ng fellowship na minsan hindi niyo po narinig yung tungkol dito sa grabing panahon na darating ng tawag ay matinding kapighatian. What we call in English as the Great Tribulation. How does the Bible describe this time of trouble? Paano isinalarawan ng Biblia itong panahon na ating pong pinag-uusapan sa umaga din ito? Paano isinalarawan? Aba po, base sa mga aklat sa Lumang Tipan, sa aklat ng Isaiah, mga kapatid, 26-20, dito po makikita, it's a time of indignation. It's a time of anger. It's a time, mga kapatid, na kung saan raw ang parusay igagawad na sa tao. So, isinarawan ng Biblia na ang time of tribulation, it's not a pleasant time. It is a time of trouble. It's a time of indignation. Secondly, the Bible also pictures out the great tribulation in 1 Thessalonians 5, 1-10 as a time of wrath. What is wrath, mga kapatid? It's a time of extreme
anger. Ito po'y panahon, mga kapatid, na yung puot ng Diyos ay ibubuhos niya sa sanlibutan ito. Also found in Revelation 6:12 to 17, also in the 4th chapter of Revelation 16, the Bible says that it will be a time of extreme anger, extreme fury. Thirdly, I find in Jeremiah 30 verse 7 na it is also a big time of trouble. Ito po yung matinding panahon na kung saan ay grabe po ang gulo na pwedeng mangyari. Panahon ng kabagabagan, mga kapatid. Nababagabag, mga kapatid, ang mga tao sa lupa sa panahon na yan. Na hindi po pwedeng ikumpara sa mga araw na lumipas at araw na darating pa. This is a distinct, unique, great, but dreadful day that the Bible speaks of. Isang masigabong palakpak ang ating bigay sa Panginoon. It's a time of distress of nations. Ang mga bansa ayon sa Lucas 21, 25 hanggang 26 ay masisindak po at malilito ang mga bansa. Can you imagine that? Nations are proud. Praise God. Nations are prosperous. They have their reserves, dollar reserves, gold reserves, etc. But when this time comes, even the great nation will shake. Even the great nation ay malilito, makukonfuse at sila masisindak sa mangyayaring parusa na darating sa araw na yan. And next, it's a time of judgment. Marami kayo naririnig, mga kapatid, ng mga taong may relihiyon dyan, nagsasabi, malapit ng araw na paghuhukom. Alam niyo, mga kapatid, totoo na malapit na po ang araw na paghuhukom. Pero anong dapat mong gawin kung alam mo na ang paghuhukom ay parating na? Hallelujah! Sinabi po, mga kapatid, Revelation 14 verse 7, Revelation 15:4, that it will be a time of judgment. Everybody say, judgment. Ang paghuhukom ng Diyos sa tao ay darating na. Pero mga kapatid, hallelujah, ano po ang sabi, mga kapatid, ng Revelation 14:7? Buksan po natin ang Kapahayagan 14:7. Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of the waters. At sinasabi niya ng malakas na tinig. Ano sabi? Sinabi ng Diyos sa malakas na tinig. Meron bang problema pag malakas ang ating pagpupuri sa Panginoon? Estilo po ng Diyos na kailangan lahat ng tao makarinig sa tinig ng may kapal. Ano po sabi? Magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo. Magsisamba kayo. Mga kapatid, anong ginawa nyo kanina? Nagtaas ba kayo ng kamay? Nagpuri ba kayo sa Panginoon? Sumasamba ba kayo sa Diyos? Nagawa nyo ba ito? Wala tayong problema. Kasi ang sabi rito, pag sumasamba ka sa Panginoon, nakasusunod ka sa gusto niya. At mamayang konti malalaman ninyo kung kasama kayo sa parusa na ibibigay ng Diyos sa sanlibutan pagdating ng matinding kapigitanan. Makikita nyo kung kasama tayo o hindi. Ano po sabi, mga kapatid? What will happen? Ayan na. Atin na po na isinilarawan sa inyo kanina mula sa Biblia kung ano po itong kapighatian na ito. Judgment, time of trouble, time of problems. Pero ano ang mangyayari, sabi dito, what will happen during the tribulation period? Matapos makita natin yung larawan kung ano yung kapighatian nito na darating, ano mangyayari doon sa kapighatian yan? Meron pong pag-aanib ng mga Federation of States of different countries into an old Roman Empire. Daniel 2, Daniel 7. Have you heard about the European Union? That you have read in the newspaper that there was that big country that exited EU.
Pastor, ang connection niyan. Marami pong nagsasabi ng mga theologians at mga Bible students na ang binabanggit na federation ng false empire na ito, na Roman Empire, na revival of the old Roman Empire, ay ang EU o yung European Union. Na yung Inglaterra, mga kapatid, ay bumoto, hindi po nagtatagal pa lang, ewan ko, isang buwan pa lang yata, konti pa sa isang buwan, maybe weeks, ay umexit sila. At meron pa yatang kumikit kumulang mga 18 or 17 bansa nakasama dito sa EU. Now, kung kayo ay Kristiyano, alam niyo mga kapatid na may orasan po ang propesiya sa Biblia. Ang orasan mga kapatid ay hindi po yung taglay-taglay yung orasan sa inyong mga kamay o sa inyong mga braso. Hindi po yan yung Rolex, hindi po yan Seiko. Ang orasan po ng Kristiyano ay ang bansang Israel. Tingnan mo ang bansang Israel, yan ang orasan ng Diyos sa kanyang mga hula na magaganap sa mga darating na panahon. Always connected with Israel. Are you listening to me? So mga kapatid, magbantay tayo dahil hindi ko alam, merong country na sumasama sa isang kapisanan, samahan ng federasyon ng mga bansa, pero unti-unti na pala nabubuo yung hinulaan ng Lord that there will be a revival of the old Roman Empire. At yan po ay hindi kasama kakampi ng Diyos, kundi sila pa ang magiging kasangkapan upang labanan ang tunay na Diyos. Mga kapatid, ano pa ang mangyayari sa panahon ng kapighatian ito? The rise of a political ruler of this empire who makes a covenant with Israel. Are you listening to me? Again, the country Israel is mentioned. Na nakipag-usap at nakipag-kasundo sa bansang Israel. Hindi upang sumunod at magpasakop sa Diyos ng Israel, kundi para isang araw ay makitigma at labanan din ang bansang Israel. The rise of the political ruler of this empire who makes a covenant with Israel, Daniel 9:27, magbubuhos ang puot sa maninira. Mga kapatid, there will come a time when ang puot ng Diyos ay ibabagsak ng Diyos sa mga maninira. And yung maninira is represented by the demon, the devil himself, Satan. Next, the formulation of a false religion under the false prophet. Natural mga kapatid, para labanan ang tunay na Diyos, kailangan ng mga bulaang propeta, mga bulaang mga manggagawa ay magtatag ng mga bulaan din ng relihiyon. Kaya mga kapatid, marami po sa mga huling panahon at araw ang maliligaw. Maliligaw po. Paano po pangungunahan ng bulag? Ang kapwa niya bulag, pareho sila mahuhulog sa kanal. Church, ano pa ang mangyayari sa panahong ito? The pouring out, hallelujah, of the judgment under the seals, as written in Revelation 6. Ang pagbubuhos ng kanyang puot ay darating na sa araw na yan. Ibig sabihin, there will be tremendous wrath and the desolation and destruction that will happen on earth. The separation of the 144,000 witnesses as written in Revelation 7, mga kapatid. Sa pahayag 7, buong mga kapatid na chapter ay naroon po na meron pong itinalaga, inihiwalay ang Diyos na 144,000 na mga tao na kanyang iniligtas. Amen. Now, mamayang konti nyo malalaman, how come God chooses and God will punish those He don't choose? Hindi ba siya nagkatangi? Bakit ganyan ang Diyos? Nakakatakot naman ang Diyos. Pero sasabihin ko sa inyo, kung kayo natatakot ngayon at para kayong nawawala ng pag-asa, nakikita nyo lang ay kalahati ng kwento. Kasi kung titingnan mo ang buong kwento ng Panginoon, siya'y mabuting Diyos. Siya'y Diyos ng hustisya at siya'y Diyos ng pag-ibig. Siya'y Diyos ng pag-ibig, pero siya'y Diyos din ng hustisya. Palakpakan ng Panginoon.
will come. And before that will happen, the Bible says in Revelation 11, God will raise up 2 witnesses. Dalawa pong saksi na for the last time will testify about the Lord Jesus. And after that, the end will come. Hindi po huling barahan na. Kung hindi meron pa sa huling panahon, magpapadala pa rin ang Panginoon ng 2 saksi na maaaring mangangaral at magte-testify sa plano ng Panginoon Jesus at gospel, but that will be the last preachers that God will send on earth. And the end will come. Church, what will still happen is dreadful. Nakakatakot. Even for the nation Israel. The Bible says in Revelation chapter 12, the whole chapter speaks of the terrible persecution that this nation will experience. Alam niyo mga kapatid, kahit sa oras na ito, ang Israel mga kapatid, lahat po ng kapaligiran nito, na bagamat mayroong mga bansa like Egypt has a peace treaty with Israel, deep down in their hearts, they hate Israel. They wanted to conquer Israel, but God is with Israel, and they cannot just conquer a country that is protected by the one true God in heaven. But there will still be terrible persecution, especially in the tribulation. Kung ngayon mga kapatid ay dumadaan sila ng pagsusubok at matinding laban mga kapatid sa mga bansa, ay pinag-uusig po ang Israel sa panahon ngayon ay lalo na po sa panahon ng kapighatian. And there is this news about the overthrow of the false professing church in Revelation 17 to 18. Did you hear that there will be a false religion that God will face against in the last days? Na mayroon pong lalaban sa tunay na pananampalataya at magtatayo ang mga relihiyon na tila parang totoo pero mga peke. The Bible says that they will be overthrown. Hindi po sila magtatagal. Itatapon sila ng Panginoon at patataubin ng Panginoon ang ganitong uri ng samahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po magtatagal. Mga bula ang pananampalataya sa Panginoon. Revelation 17, Revelation 18. In the Bible, Revelation 16:16 speaks about the battle of Armageddon. Marahil mga kapatid, nakakita na kayo ng palabas ng Armageddon. Ang palabas mga kapatid na kung saan yung asteroid ay ang tawag dito, pinuntirya para wag umabot sa Earth, etc. Wala po sa Bible po yun. Pero ang ginamit nilang termino ay lugar na totoo, Armageddon. Ang sabi po ng Biblia, dyan po magkakaroon ng matinding pakikibaka ang bansang Israel laban sa multinational and international army against one, the nation Israel. But, mind you mga kapatid, sa panahon na tila mag-isa na lumalaban sa international army, Air Force, Navy, ang Israel, dun po darating ang Panginoong Jesus. Tulungan ang bansang Israel. As in the battle of Armageddon, as said in Revelation 16:16, oh my goodness, so many happening all at the same time during this dreadful moment and time of history. The destruction of the beast and all his armies and false prophet. I want you to open your Bible so you can see for yourself what will happen to the enemies of God himself. Revelation 12. And I want you to look at verse 9. The Bible says in chapter 12, verse 9, and the great dragon was cast out, the old serpent that was called the devil and Satan, which deceived the whole world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out by him.
Abay, parang basura mga kapatid na itinapon ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Wala po kalaban-laban. Kumbaga sa basketball, it's 0 against 100. Talo ang kalaban sa tunay na Diyos. Ulit pa ano? Already, principle, and God is that winner. Medyo nakakakita na ako ng pag-asa sa inyong mga mukha. Kasi kanina puro parusa, natatakot kayo. Pero napapansin nyo, nararamdaman nyo sa inyong espiritu, hindi naman ako kumakampi sa kalaban ng Diyos. Ako ay nasa piling ng Diyos. In fact, ang Diyos ay sumasa akin na nung pumasok sa akin, pinuspos niya ako ng Espiritu Santo. God is not just beside me, He is in me. Hallelujah! Where there is He that is in you, and He is in the world. Oh, hallelujah! Praise God! Soon to happen. Ang mga kaaway ng Diyos, lalaban nga sa Diyos, pero futility. Hindi pa nag-move sa chess, mga kapatid, alam na natin kung sino ang mananalo. Kung hawakan ng Diyos ang puti, talo yung itim. Kung hahawakan ng Diyos yung itim, talo ang puti. Sigurado ang mananalo sa huling panahon, ang Diyos na buhay. Hallelujah! How does one escape this awful time of trouble? Yan siguro yung nasa likod na tanong ninyo. Ay sinalarawan na po sa atin kanina sa pangitan ng Biblia rin. At pinakita na rin po, pinarinig na sa atin kung anong mangyayari sa panahon yan na punong-puno ng kapighatian. So ang tanong, mga kapatid, na dapat natin sagutin sa umagang ito, how can I escape this awful time of trouble? Open your Bible in 1 Thessalonians 5:9 and be comforted. Be comforted with the word of the Lord. There is a people not appointed to wrath. 1 Thessalonians 5:9. But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Hindi ka hinira, pinili ng Diyos at iniligtas para ikaw ay bagsakan ng puot niya. Kundi ikaw ay makakamtan ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. You are expected to be honest. Salvation from Jesus Christ. Tapos na po ang boxing. Hawakan nyo na mahigpit ang bersikulong ito. Hindi kayo idadamay ng Diyos sa parusa sa araw ng kapighatian dahil mayroong inihandang buhay na walang hanggan. Nakasama dun sa usapan ng Panginoon sa lahat ng sasampalataya, magiging tapat sa Kanya, ay maliligtas. In Luke 17:26, in the last days would like to be the day of Noah. People ate, people married, people build houses. But take note, when Noah entered the ark, you know Noah? Siguro yung Noah na kilala nyo ay galing po sa Chicago Bulls. Nakakuha na ng New York Knicks. Kasama na po sila ni Derek Rose doon. Hindi po yung Noah na yan ang aking sinasabi. Ang Noah na ito ay galing sa Biblia na kung saan, mga kapatid, siya po ay pinaggawa ng Panginoon napakalaking sasakyang dagat, mga kapatid, what we call as the ark. Tawanan yung mga tao. Anong klaseng tao ka? Gumagawa ka ng barko sa ibabaw ng bundok. Nasisiraan ka na ng bagay. Kaya ang mga taong nanonood sa kanya,
hindi alam na sinabihan ng Diyos itong taong ito na gawin niyo dahil may darating na matinding baha. At mga kapatid, ang sabi ng Biblia, Lucas 17:26, tandaan nyo, hindi na natin babasahin lahat. Pero sinabi rito, Noah entered the ark nung pumasok na ang pinili at hinirang ng Diyos na kanyang ililigtas, pumasok na, papasok doon sa safe place, what we call as a Noah's Ark. What happened? Doon dumating ang destruction. Not before, but after. After what? After Noah entered the ark. That will be the style. That will be the way in the last days. Hindi idadamay ng Diyos yung mga niligtas niya. Yung sabi nga kanina sa Marcos, sa Mateo 24:22, na kung pwede paikliin ang panahon para wag madamay ang mga hinirang, gagawin at gagawin ng Diyos. Destruction came, ang umulan ng pagkatagal-tagal at nabaha lahat, at lahat po ng buhay, maliban ng mga isda, ay namatay. Pero yung mga nasa loob ng ark, ligtas. Ligtas. Fast forward to Luke 17:28. Like in the last days, will be like the day of Lot. Abraham came to the Lord because Lot is in danger. God planned to destroy Sodom and Gomorrah, remember? And Abraham came to the Lord and asked the Lord, Lord, if there peradventure, what is peradventure? If there are 50 righteous people living in Sodom and Gomorrah, will you still destroy Sodom and Gomorrah? I will not destroy if there are 50. But mga kapatid, sa pagbibilang mga kapatid, kalkulasyon ni Abraham, mukhang sasablay dahil hindi naman ganun karami ang mga tao ng Diyos sa Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah is a perverse place. Doon po nakita, as early as the Old Testament, na yung mga lesbiana at mga bakla ay naroon na po. Kaya huwag natin sasabihin, sa panahon lang namin na uso yan. Hindi. Panahon pa po ng lumang tipan. Naroon na po itong mga ganun uri ng mga tao. In fact, yung mga anghel na pagkakising-kising ay nadiskitahan pa nila. Ang sabi nila kay Lot, ang gwapo naman ng bisita mo, baka pwede naman namin ma-take home. Ano bang klase yan? Siguro kasi yung anghel, mga kapatid, hindi naman siguro gagawa ang Diyos na, di ba, talagang matipuno yung anghel na naging tao. Kasi sila na nagpunta namin ng lugar niya para magbigay ng mensahe na gugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. But we are going ahead of ourselves because Abraham was still, praying to God na kung pwede, huwag mo na lang ituloy na gunawin itong lugar na to. Meron naman po, baka matadamay po yung mga matutuwid at mga hinirang ninyo. Hanggang bumaba ng bumaba. Kung baga parang sa sale, mga kapatid, ay 70% discount na. Ang sabi, mga kapatid, Panginoon, sabi ni Abraham, kung merong 10 na matutuwid na nandoon sa loob ng lugar na dapat yung gunawin, itutuloy niyo ba ang paggunaw sa lugar na yun? Ang sabi ng Diyos, I will not. Palampakan natin ang ating Panginoon. Pero, hindi ko umabot sa 10. Kaya ang hatol ng Panginoon ay gunawin ang Sodom and Gomorrah. What happened, mga kapatid? Ginunaw ba otomatiko ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah dahil wala nang 10 matuwid? Yes, but not after saving His chosen ones. The Bible says in Luke 17:28, Lot went out of Sodom. Did you find that? When Lot came out of Sodom, nung nakaalis na siya dun sa gugunawing lugar, tsaka binagsak ng Lord ang puot niya sa Sodom at Gomorrah.
hindi nga lang umabot sa 10 buwan. Yung isa nga, napasama pa di ba? Remember Lot's wife. Nung sila patakas na mga kapatid palabas ng Sodom, dapat ay ligtas na itong si Mrs. Pero mga kapatid, siguro inisip mo, naku, hindi ko napatay yung wifi ko. Naku, yung ano ko, yung mga gadget ko. Naiwan ko sa Sodom at Gomorrah. Yung mga barkada ko, yung mga ka-zumba ko. Ano ba yan? Eh, kapilin-pili ng huwag kang titingin sa pinag-iwanan na Sodom at Gomorrah. Dahil kinalikuran mo na yan, doon ka na sa patutunguhan mo, doon ka na mag-focus. Aba, backsliding heart. Bakit kaya siya lumingon at naging haliging asin? Bakit? Kasi bagamat siya'y ligtas na dapat, yung puso niya ay naiwan sa Sodom at Gomorrah. Kaya instead na siya lubos na maligtas, ayan po, naging haliging asin. Ang nangyari kay Lot? Sila ligtas. Hindi dinamay ng Diyos sa parusa niya. Ganon din po tayo. Kung tayo mananatili sa Panginoon, at sasabihin ko sa inyo, sino ba talaga ang nagpapanatili sa atin sa Diyos? Tayo ba? Without God's grace, we are nothing. Without God becoming man and dying on the cross, what use if you be baptized in Jesus' name? No use. It's all the grace of the Lord. Ang ginawa lang natin, kung anong gusto ng Lord, susunod tayo. Pagpapatunay na ay sumasampalataya. But it's all about grace. Everybody say grace. Grace. Ano yung grace? Biyaya. It's a gift that we just receive from God. Yung baptism niya, pagsunod lang yan. Para ma-verify na tayo ay sa Kanya. Amen. Hallelujah. Paano mo sasabihin kayo sa Panginoon, hindi ko sumusunod? Di ba? Pag binverify, sumusunod ka ba? Opo. Nabaptize ka ba? Opo. Napuspos ka ba ng Espiritu ng Panginoon? Opo. O di, mag-aari ka ng Panginoon. I-verify pa yun eh. Pero kung, okay, nabaptize ka na? Opo. Nakareceive ka ng Holy Spirit? Opo. Anong ugali mo ngayon? Dati pa rin. Ay, nako, may problema. Kasi itong pa sa verification ng mga credential mo, parang hindi pa umabot. Kailangan makita ang pagbabago sa buhay. If you are in Christ, what? You are what? A new creature. Bago ka na, hindi na lang. Bakit na bagay dati? Ngayon, iba na. Iba na. Ng Panginoon. Naku, nabagmog yun. Kamali ako. Anak na. Dati talagang lubong. Kasi yung pinanggalinan mo eh. Sana yung bibig mo magmura. Malakas, naririnig. Pinipigilan mo. Naku, mali. Mati ko na dapat. Anak ng... Pero nung naging Kristiyano ka na, nagkamali ka man. Oh, praise the Lord. Nagkamali ako. Ano ba yan? Nagbago na yung salita mo. Hindi ka na nagmumura. Nagpe-praise the Lord ka na lang. Sa Panginoon. Alala, dahil marami mo tayong mga grandmaster, mga international master darating dito. Padadala ng Panginoon, mabuborn again. Makakasama mga kapatid sa board 1 hanggang board 12 yata, hindi ko alam kung abot ang board 12. Kailangan natin makita sa ating sarili ang pagbabago na ginawa ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng Bible, paano ka makapagsasabi, Lord, purihin ka, pero nagmumura ka naman pag hindi ka sumasamba sa Panginoon.
Inihandulag ang iyong bibig sa isang, ano ba yung well sa Tagalog? Parang balon na may kaunting lason. Kaunti lang, hindi naman sobrang dami. Anong ibig sabihin mo? Lagyan mo ng konting lason ng isang balon, lason na po lahat yun, kahit konti lang. Kaya mga kapatid, kailan makita sa atin ang pagmumura mawala, ang mga bisyo mawala. Amen. Sa tulong ng ating Panginoon. You will not change yourself. God will change you. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. There is assurance. May katiyakan. Amen. Ka sa Panginoon. Siya po ang may hawak sa atin. Siya ang nagkagarantiya na hindi na tayo iiwanan sa panahon ng matinding kabigatian. Is giving us His assurance. Can you open your Bible in 2 Peter 1:19? 2 Peter 1:19 says, we have a more sure word of prophecy. What? A more sure word of prophecy. Lalo na sa panahon ng kapikantinan. Hindi ka napunta sa Kanya dahil natakot ka, kundi dahil mahal ka Niya. At gusto ka Niya talagang iligtas. Mamayang konti, may verse pa ako ibibigay sa inyo. Patotoo nga, hindi plano ng Diyos idamay ang Kanyang mga hinirang sa Kanyang darating na parusa, sa matinding kabigatiang darating. Meron po nagsasabi ng muling pagbalik ng Panginoon ay sa panahon na matapos ang 7 taong matinding kabigatian. Hindi lang po araw ito, taon. Some believe that prior to the tribulation, God will come, executing the rapture, and the saints will be saved, and there will be the start of the tribulation. But there are also believers, those believing in the mid-trib, believing that in the middle of the 7 years, maybe that will be the time God or Jesus Christ will come again, saving those chosen ones. But there are people who says that the Lord Jesus Christ will come at the end of the 7-year tribulation. We call them as post-tribulation believers. But how can this happen when the Bible says, for the sake of the elect, God will shorten the days? For whose reason or whose purpose? For the elect's sake. Ayaw kanyang madamay sa parusa na ibibigay niya doon sa dapat parusahan. Kundi kung kailangan paipiin ang panahon, gagawin niya para tayo ay makapiling niya na sa Kanya. Mahina yung palakpak. Sa inyo na medyo inaantok ng konti pa at pumalakpak na rin. Ganyan ang Espiritu
ng nagmamahal sa Panginoon. Kahit na may kahinaan, pero pinipilit pa rin sumunod sa gusto ng Diyos. O kapatid, kaibigan, this is definitely a time that is coming, that is a time of wrath. God's care for His bride is obvious. The church is called the bride of Christ. Ang church ay sa ibang wika na sinabi sa Biblia ay asawa ng Panginoong Hesus. Pahintulutan ba ng Diyos na masaktan ang kanyang mahal? So the Bible says, God's care for His bride is obvious. Iingatan niya ang mahal niya na hindi ito masaktan, hindi ito mapano, kundi ito ay kanyang maproteksyonan at kanyang maalagaan at kanyang higit sa lahat mamahal. Hallelujah, praise God. This is most definitely a time of wrath, a time where we need God more than ever. Amen. You can move from wrath to redemption. Pwede ka, ikaw na bisita. Baka ngayon mga kapatid, napapansin mo na sa mga mananampalataya, masaya sila sa mensahe. Bakit? Protektado sila ng Panginoon. Pero sa ikaw, na first time lang o pangalawang beses, never ka pa nabaptize, never ka pa nakipag-ayos sa Panginoon. Itong araw mo, mula sa lugar ng puot, ay pwede kang magmarcha paabante, patungo sa pagtubos ng Panginoon sa iyo. Hindi bukas, hindi sa makalawa, ngayon din, pwede kang tubusin ng ating Panginoon. Bagabag ka, kaya dapat umalis ka sa kung saan naroon ka. Kumilos ka at pumunta ka sa lugar ng tawag ay lugar ng pananalig at pananampalataya na makikita naman sa ating Panginoon. Hallelujah, praise God. I'm excited. God is saving business. You're not alone. Habang nariyan pa ang Panginoon, tayo'y lahat ay lumapit na sa Kanya. Sa mga mananampalataya, manatili tayo, magpuri ang sumamba. Ito gusto niya, di ba? Kanina narinig niyo. Habang nagkakaroon ng bakbakan, ang mga sumasampalataya sa Kanya, magpuri sa Panginoon. Habang mayroong mga kaso dyan sa paligid, manalangin tayo, magpuri tayo sa Panginoon. Kasi hindi tayo isasama sa puot ng Panginoon. Dahil hindi niya tayo hinirang. Ano yung hinirang? Hindi niya tayo pinili para ano? Mapasama sa pagbagsak ng kanyang puot. Kung hindi, kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon. That's the beautiful plan of God. So when we talk about tribulation, it is comfort for the Christian. Everybody say comfort. Comfort. That is warning for those who does not have a relationship with the Lord. Wala kang relasyon. Nakikinig-kinig ka lang. Hindi ka man lang gumawa ng aksyon para pakita mo sa Diyos na ikaw talaga ay seryoso, na gusto mo makipag-ayos sa Panginoon. Minsan binibigyan mo pa yung panahon ng love life mo. Yung mga friends mo, mga kapatid, gusto mo matagdagan maging billion ng dami mo friends sa Facebook. Wala pong katuturan yan. Ang dapat mong gawin ay tungkol sa kaluluwa na nasa iyo. Napakaganda ng awit. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko. Sana magawa natin yan bago maging huli ang lahat. Church, 2 Pedro 3:9,
Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Hindi niya ibig na kahit isa ay magpariwara at mapahamak, kundi lahat. Alam niyo ba ibig sabihin ng lahat? Ayaw niya ni kahit isa maligaw. Gusto niya lahat. Lahat maligtas. Magsisi. Yung iba, ng mga church, gagawa ng mga formula. O, pumunta ka sa Book of Romans, lahat nagkasala, kailangan lumapit, magsisi. Totoo po yun. Pero ang church na to, Bible-based. Yung sinasabi dito ng Biblia, 2 Pedro 3:9, hindi niya ibig na sino man mapahama, kundi lahat ay magsipagsisi. Pareho rin po ang nagsabi, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus. Take note. Repent, magsisisi, and be baptized, some of you. Consistent. Si Pedro rin kasi ang sumulat nito, 2 Pedro 3:9. Pero ang sumulat, ang nagsalita sa Gawa 2:38 ay si Pedro rin. And Peter said unto them, what? Repent and be baptized. Bible po yan. Kaya yun po ang sinusunod natin. Kasi galing po sa salita ng Diyos. Hindi po tayo nagdidisenyo ng formula, kundi sumusunod lang tayo sa mga apostol na tinuruan ni Kristo kung ano susunod na gagawin. Tama lang ang ating ginagawa. Pagsunod sa Panginoon. Palakpakan po natin. He is not willing that anyone will be lost. He wants everyone to repent. Church, I will end by saying, He is not willing that any should perish, but all should come to repentance. I will end by saying, the consequence of your decision or your indecision is eternal. Kung magdesisyon ka, ayos ka. May paglalagyan ka sa proteksyon at pag-ibig at pagkalinga ng Diyos. But your indecision is your misgiving and misdoing. After hearing the warning of God, you still become idle. You still become what? Indecisive. Ang kapalit niya, ang consequence niya ay eternal. Wala na pong orasyon, kundi ang habang buhay na ang consequence ng iyong indecision. Kaya nga, aking pakiusap, sumama ka na sa mga hinirang ng Panginoon. Kaya mo nalalaman ito dahil pinapaalam ng Diyos sa iyo, anak, gusto kitang isama sa listahan ng mga hinirang ko. Sali ka na. Sali ka na. Sali ka na. The Bible said, mga kapatid, in Revelation 17 or 18, because the Lord will overthrow the fake church. Kung mayroong true church, may fake church. Ang paalala ng Lord dun sa mga naligaw at napunta dun sa fake church, child, come out of them. Come to me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest.
Revelation 17 or 18, may binili ng Panginoon sa mga taong napadpad at napunta doon sa bulaang relihiyon. Lumabas kayo dyan. Saan naman kami pupunta kung lalabas kami dito sa bulaang church? Sa akin. Kay Kristo. Sabi ni Jesus, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden,